Magandang araw mga suki! Nandito na naman kami para magbahagi sa inyo ng mga kwentong negosyo. Ako po si Lava Rivera at ito pa rin po ang inyong number one and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan! Ngayong araw, makikilala natin ang young entrepreneur na si Mikay Rodrigo, ang maker ng Crimson and Clover's Creative Handmade Cakes. Sisilipin din natin ang mga recently concluded events ng Go Negosyo. Aalamin din natin ang mga dapat iwasan sa marketing mula sa ating angelic angelpreneur na si Miss Maylene Abiva. Save the best for last dahil mamaya sa Tatak Negosyo, makakakwentuhan natin si Sergio Magsaysay ng sikat na Potato Corner. All that and more, kaya tutok lang mga suki! Mga suki, sigurado akong maaaliw kayo at mapapabilib sa ating unang makikilala ngayong araw. Ang pinasok ng negosyo ay makikita ang reflection ng kanyang artistic and crafty personality. Kilalanin natin si Mikay at ang kwento ng kanyang Crimson and Clover dito sa Art. Ang Crimson and Clover ay makulay, makulit, malupit. Last December, natripan kong gumawa ng mga pangregalong mga cupcakes na may design lang kasi pang pera eh. So yun yung nabigay ko sa kanila. So eventually, may mga nag-order na ng mga cake, mga kaibigan na nakita na kasing ginawa ko eh. So, may mga konsepto sila. Natuwa naman ako sa konsepto kasi gusto ko sa kanila nang gagaling eh. Tapos ako yung nagbibigay din ng input doon. So, dahil doon, nagtuloy-tuloy na kasi marami na rin nagtanong, ba't hindi mo gawing business yan? Kasi gusto mo naman palang gawin, natutuwa kang gawin, madali lang. So, naging na siya, parang mini business. Yung mga design kasi na ginagawa ko dyan, inspired kadalasan dun sa mga laruan na nakikita ko sa internet, mga designer toys o kaya mga characters galing sa mga animation o kung anong mga pelikulang napapanood ko. So, siguro yun yung kakaiba kasi hindi mo naman sila makikita sa typical na mga bake shop pag lumabas ka sa labas ng bahay mo. Siguro yung sa kulay. Mahilig kasi ako sa makulay na mga bagay eh. So, yun, kulay, yung characters. Siguro yung fact na mahilig akong maglaro since bata pa ng clay. So, handmade talaga siya. Ako yung gumagawa, nagpindot-pindot, ganyan, mga ganyan. Eh, walang machine kasi kung may machine, nag-machine ako kasi madali. Pero wala eh, so kamay lang. So may cupcakes, bonbons, chocolates, muffin, cake, panna cotta. Ito kasing fondant, mahirap siyang laruin or gawin pag umuulan kasi ayaw niya nung mahamog. Ang fondant kasi pag mahamog, nagpapawis. Or yun yan, yung parang nagtutubig siya. So, kailangan, pag gagawin mo siya sa medyo room temp na hindi moist, kasi ayaw niya nun eh, nasisira yung kulay, saka lumalambot siya kaagad. At saka, pag nawawala na ako ng ideas kung ano yung next na gagawin kong design. Kasi ang hirap din eh, na research ka ng research sa computer, ang dami eh. Ang dami mong pagpipilian, ang dami mong pwedeng gawin. Marami mo rin pwedeng imbentohin. Paano mo pagsasabay-sabayin yun? Nagbabasa ako ng libro, manonood ako ng pelikula, para lang hindi ako magsawa sa ginagawa ko lang. Kailangan din ng diversion sa kung ano man yung mga ginagawa mo para hindi mo pagsawaan. Sa lahat naman ng design na ginagawa mo, fulfill ka eh. Kahit anong trabaho mo eh. Mapasa libro, makatapos ka ng libro, masaya ka. Makatapos ka ng isang sculpture, sumasaya ka. Makatapos ka ng isang pelikula, sumasaya ka. So, sa bawat design na nagagawa ko, merong satisfaction or yung cliche pero yung happiness na hindi mo makukuha sa ibang material na bagay. Iba kasi yung parang experience na nakaka-create ka ng isang bagay na mas na-intensify pa nakikita may ibang tao sumasaya dahil sa mga ginagawa mo
gusto kong tumulong sa mga batang may cancer. Yan, mamimigay ako ng mga ganyan. Para kahit isang araw sa short life nila. Sumaya sila. Para sa kabataan or mga matatanda na gusto bang magnegosyo, gawa lang kayo ng gawa. Huwag matatapos yung isang bagay sa kung ano man yung last na ginawa nyo. Research lang ng mag-research. Yung inspirasyon naman nakukuha sa maraming bagay. TV, libro, animation, pelikula, nature, painting. Walang katapusan yung source ng inspirasyon eh. So, wala rin tayong choice para mag-chill-chill lang at mag-relax at walang gawin. Diyan lang kayo mga suki, magbabalik pa po ang Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Hello mga suki! Masaya kami dito sa Go Negosyo kasi naman hindi kami nauubusan ng opportunities to share our advocacy at mag-reach out sa ating mga kababayan. Kasama na rin po ang aming mga partner institutions. Halina't muli nating balikan ang mga naganap na events tulad ng Negosem na ginanap sa Robinsons Lipa, Batangas at ang launch ng 2012 MVP Bossing Awards sa Bonifacio Global City. Kagaya kayo, dapat you have to enhance the product, di ba? Halimbawa, kandila, no? Hindi lang basta kandila yung gagawin mo. Kailangan ikaw yung pinakamagandang kandila. Hindi lang sa buong Batangas. The trick in business is to be the first to do it. So pag nakarinig po kayo ng nagkikwento sa inyo na ito ang magandang negosyo, huli na po kayo. Ha? Kasi ang kasabihan, when you hear a trend, you're late. So, ang dapat na tanong, ito, paano ba mag-umpisa ng negosyo? Kaya naglabas po kami nitong librong to, kalimitan po sinasabi sa inyo, negosyo, paano mag-set up, ganito, nakakalimutan yung pinaka-importanting hakbang, yung mastering the self. In January, we formed our SME BLDT designation. And the objective was for us to enable the small and medium entrepreneurs with the right information, communication, and technology tools by which they can effectively compete, and compete not only locally but globally with the large local corporates and multinational companies. We found a very good partner in Go Negosyo, through our good friend Joey Concepcion, with whom we share common passion, vision, and aspirations for Philippine and Filipino entrepreneurship. Along with Go Negosyo, we have participated in many and spearheaded actually many activities and events. Among the many of the such endeavors is the launching of PLDT Bossing Ako campaign. As we herald and honor the bossings like you, all of you in this room today, it is indeed just proper that we honor you because you are truly role models for our economy. I mean, when you organize a bossing search and bringing together the most inspiring bossings of this country, that is a great step of really igniting a country to think of getting into business, of inspiring people who've given up, that in the end, just putting up their hopes and continue to help them, guide them, mentor them
to move up from a micro and small entrepreneur to the technologies that PLDT and Smart provide is mentorship in action. Susunod na ang magandang business advice dito lang sa Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan. Heto na mga suki, alam kong excited na kayong pakinggan ang ating business learnings ngayong araw. At syempre kung nakaraan ay natutunan natin yung mga marketing rules, this time kailangan nating matutunan kung ano yung mga hindi dapat pagdating sa marketing. Kaya pakinggan natin ang ating angelpreneur at marketing expert na rin na si Miss Maylene Aviva dito sa kanyang magandang business advice. First of all, marketing is not an expense or yung mga ibang tao, iniisip nila, ang mga negosyante, na marketing is a waste of money. Hindi po totoo yun. In fact, marketing is the heart and soul of any business. So, sasabihin ko po ngayon yung mga marketing don'ts. Umpisa natin sa marketing don'ts. Ang don'ts po na una is don't confuse marketing with selling. Kasi po karamihan, akala nila, magbenta lang ng produkto, tapos na, yun na yung marketing. Marketing po ang nag-iisip kung ano ang produktong ibebenta ng salesperson. Siya rin ang nag-iisip kung magkano at kung paano ibebenta at kung anong benefits ang makukuha ng customer sa kanyang mga produkto or serbisyo. Second is don't confuse marketing with promotion. Promotion, ang pagsasabi natin promotion, ito yung paggamit ng mga advertising. Ano po ito? Meron tayong print, meron tayong TV, meron tayong radio, we have emails, we have billboards, direct mail, we have telemarketing, and website, as to name a few, no? Ito po yung ginagamit for promotions. And ito po ang ginagamit naman ng marketing so that you can reach the target of the sales people para ma-meet nila ang kanilang target sales. And may mga don'ts din po tayo pag sa promotions. First is don't expect that your advertising campaign will generate response in the first time, second time, or even third time. Kaya po may dapat consistency tayo sa paggamit ng advertising. Kung punahin po natin yung mga TV commercials, sa isang palabas or sa isang show, ilang beses nila inuulit yung kanilang advertising. Tapos meron din po tayong another don't is don't expect more than 2 to 3% for direct mail. Ito po yung pagbibigay natin mga brochures, yung mga direct mail items like fillers or flyers. So, di po natin na-expect na marami pong sasagot sa ating mga promotions na yon. And also, don't expect na our customers will be buying our products online. Unfortunately, the Filipino consumer, hindi pa tayo ganun sophisticated sa pagbili ng mga produkto sa paggamit ng website. So, yun po, kailangan pa rin natin ng face-to-face interaction with the salesperson or point of purchase. And finally, don't also overdo yung ating mga promotional campaigns or yung pagsasale natin ng ating mga produkto because it will affect the perception of our company or products. Ito yung ibig sabihin, in a span of say 12 months, may mga retailers o may mga may-ari ng tindahan na 10 months nakasale yung kanilang items. So, hindi rin po dapat itong gawin natin. Ang advice ko sa mga negosyante is to have an integrated promotional campaign. Ibig sabihin, gagamit po tayo, for example, ng email blast, gagamitin din natin ang telemarketing. So this is the best way for us to get results for our sales. Marami pang dapat abangan dito lang sa Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan. Kaya, tumutok ka na.
When one door closes, another opens. Napakaganda ng kasabihang yan mula kay Alexander Graham Bell. Parang tayo lang, minsan ang opportunity kala natin wala na talaga, diba? Pero sa totoo lang, a better one is yet to come. Bagay na bagay ang kasabihang yan sa ating magaling na negosyanteng makikilala natin ngayong araw, mga suki. Isang napakahalagang pinto ang nagsara sa kanya noon. Buti na lang, hindi siya nagmukmok. Bagkus, binigyan niya ng pansin ang panibagong pintong nagbukas para sa kanya. Curious na kayong malaman ang story niya, no? O siya, sige, pakinggan niyo na lang straight from the CEO of Potato Corner, si Sir Joe Magsaysay, dito lang sa Tatak Negosyo. Nung nag-umpisa yung Potato Corner, 4 kami magsasosyo dyan. Si George Winicky, si Danny Bermejo, Ricky Montelibano, tapos ako. Nung pumasok ko sa grupo, buo na yung konsepto ng Potato Corner. May pangalan na, may product na, yung flavored french fries. Ako na lang yung nagtumulong ng operationalize because of my background sa fast food. When I was working in that fast food, alam mo hindi ako umuwi ng bahay nun kasi pag nasa fast food naman ako, nagawa ko, natutulog ako sa labas ng tindahan sa tabi ng gwardiya. Naglalatag ako ng karton ng french fries. So, napamahal siguro nga sa akin yung french fries, tinutulugan ko karton ng french fries eh. So, nung nag-open na yung Potato Corner, nasa fast food pa rin ako noon, katrabaho. So, tinawagan ako sa kwarto ng president ng fast food na yun. So, he asked me to choose. So, you have to choose. Potato Corner or this fast food. I chose Potato Corner. Everything is a blessing. When one door shuts down, another will open. You know, that made things lighter for me. And then, I believe also that, when you paint yourself to a wall, yung wala ka nang mapuntahan, you will do, your best will always come out. That's why maybe it was just right that I chose one, no? If I chose two, maybe nothing would happen to Potato Corner. Yung president nun used to mention his motto always. Parang na-brainwash na yata ako doon. That has been my motto ever since na rin, which is the difficult takes a while, the impossible is the longer. When we started Potato Corner noong 1992, bago pa lang yung franchising talaga eh. Not only did we write the book in how to make french fries and how to serve french fries and how to handle it, we also parang wrote our own manual what was good for us in terms of franchise. We came up with different ways to franchise. Hindi naman namin alam maging ganito ka-successful yung Potato Corner eh. Yung first month namin sa Potato Corner, yung first outlet, nabawi namin yung punan in 1 month. The reason why we succeeded was because of franchising. If we didn't franchise, we wouldn't have grown the way we are. And we wouldn't have achieved market leadership in our category. What we have really is the passion for the product, passion for the brand. And we run the company, the brand, in such a way that we've always made sure that we play our own game. Philippines, we have about 225 outlets. 70% are franchise, 30% are company-owned. And then, in overseas, we have 27 outlets in 5 countries. First 3 years namin, there were more than siguro 300 na gumaya. Until now, we moved because we love the product. And our franchisees love the product. And our partners abroad love the product. Yung mga kumopya kasi, maybe copied because of profit only eh. They didn't know the passion behind the brand and why we established the product and the brand for what it is. The new market for us now really is overseas, international. We see our international business, especially the USA, to be bigger than the Philippine operations within the next two years. Whatever we do, we just want to make sure that we want to make kids happy always. Ang advice ko dun sa mga gusto magnegosyo, para yung negosyo maging parang Potato Corner talaga, is
mamili talaga kayo. Tapos doon, lahat ng time ninyo, doon nyo ibuhos lahat ng pawis nyo, lahat ng dedication doon sa particular negosyo nyo. The only reason why Potato Corn is like this because we made sure it was the only thing we had and we had no choice but to grow the brand for us talaga. Pinakamaganda siguro, mag-try magnegosyo, no matter how riskier, pag wala ka pang pamilya. So while you're single, while you're still don't have children, you can risk anything because it's easier to stand up again. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ng 30 minuto mga suki. Sana po ay napalago pa namin ang inyong mga business kaalaman. Muli, ako po si Love Anyover at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV. Ang Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! At mula sa Go Negosyo, salamat sa regalong pambahay. Reyes Hair Cutters at RFM Good Value Store.